Sige na, Hana. Isipin mo yung ulan. Isipin mo yung buhay na may babalik mo sa amin. Para sa bukid, para sa pamilya, at para sa iyo, Michael. Di ko na narinig ang sigaw ni Mang Joseph, ni ang takot ng mga tao. Ang tanging naramdaman ko ay ang mainit na palad ni Michael at ang malamig na patak ng ulan sa balat ko. Ang pag-ibig na matagal ko nang itinatago ay parang binhing biglang sumibol sa gitna ng bagyo. Nang mga sandaling iyon, tinanggap ko na nakatakda para sa akin. Pagsapit ng gabi, formal na akong niligawan ni Michael. Hana, tignan mo ang mga litap-tap mo. Pinakiusapan ko silang bumaba para magsilbing mga bituin sa paligid mo. Michael, baka mahilo naman ako sa dami nila. Eh, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Gusto ko lang namang itaramdam sa'yo. Ikaw lang ang reyna ng buhay ko. Diyan man tayo dalhin ng batala. Kahit sa mundo pa yun. Ang dami mong alam. Pero aminin mo, mas maliwanag pa rin ang bumbayin namin kaysa sa mga alitap-tap na yan, di ba? Mukhang hindi lang ka ba nanliligaw ah. Risa, baka gusto mo subukan itong suklay na ginto. Gawain sa pinatigas na sinag ng araw sa amin. Ako, Daniel, sa tigas nitong buho ko, baka mapahali lang yung sinasabi mong sinag ng araw eh. Tabi mo na nga lang yan. Grabe ka naman. Galing nga to sa puso ko eh. Huwag mo naman basta tanggihan yung regalo ko. Lo, tingnan mo si Daniel, oh. Ang tapang kong pumarma kay Ate Lisa, oh. Hayaan mo na sila, Hana. Masaya kayang panoorin ng mga intentong binata na marunong magpasika. Basta ako, Hana, hindi ko kailangan magpasika. Dapat ang malaman mo, ikaw ang nagpapatibok ng puso ko. Mula nang bumuhos ang ulan at mabunyag ang mga lihim na matagal nang nakatago, para bang naging panaginip ang bawat gabi sa bukid. Hindi ko akalaing si Michael ay isa palang engkanto. Bagaman may kutob na kami ni Ate Riza noon na hindi siya normal na nilala. At tama nga kami. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti sa bawat lambing niya. Kahit pilit akong nagbabakataray. Masaya ako dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman kong normal pa rin ako at minamahal pa ng isang tulad ni Michael. Isang araw, habang nasa bukid kami at nagaan, may inabot siya sa akin. Seryoso ka ba sa singsing na to? Ang ganda naman. Kita-kita pa. Purong gintuyan mula sa mundo namin, Hana. Ang tinang yan, isag-isag ng nararamdaman ko para sa'yo. Ay, sinabi ko na sa'yo. Mas gusto ko pa ang bulaklak ng kalabasa. Pwede pang igisa sa hapunan. Simpleng babae lang naman ako eh. Kaya ayos lang kahit hindi na mamahalin ang ibigay mo sa akin. Ang klase ka talaga, Hana. Sa mundo namin, nagkakandara pa ang mga babae sa ginto. Eh tapos ikaw, ulam ang Hana. Lisa, gusto mo turuan kita lumipat ng lugar sa isang kisap lang? Para hindi ka na mapagod sa paglalakad papunta palengke. Daniel, bumabanat ka na naman ah. Ayaw mo talaga magpatalo. Tingnan niya natin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Alam mo, Daniel, huwag na. Ayoko namang umasa sa mahika mo eh. Tsaka, baka kung saan pa ako mapadpad niyan. Ang hirap mo naman palambutin. Parang sementado yung puso mo ah. Kailan mo ba ako bibigyan ng pagkakataon? Daniel, subukan mo kayo mag-araro muna bago ka dumiskarte kay ate. Baka sakaling doon kanya mapansin. Tama si Hana. Sa mundo namin, sipag ang puhunan at hindi puro mahika. Huwag po kayong mag-alala, Lo.
Handa ako magbungkal sa buong probinsya. Papatunayan ko lang ang pagmamahal ko kay Hana. Ako rin. Kaya ko rin magbukal ng lupa, Michael. Nakakatuwang makita silang dalawa na pilit umaangkop sa buhay naming mga tao. Si Michael, kahit isang prinsipe, marunong magluto at magpatawa. Si Daniel naman, walang sawang nagpapakyut kay Ate Lisa kahit lagi siyang binabara. Samantalang dati, ako at si Ate Riza lang ang narito at minsan lang dumalaw si Lolo Marvin. Pero sa pagkakataon na to, napuno ng tawanan at kilig ang bahay. Noong nagpapahinga na kami, nilapitan ko si Michael. Uy, Michael, hinihingi ka lang sa trabaho. Alam mo namang nasa mundo ka ng mga tao ngayon eh. Iba to sa mundong nakasanayan mo. Ano ba, ayos lang yan, Hana? Basta ang gandipala ko pagkatapos nito eh. Makita ko matatamis mong ngiti. Jesus, bolero ka na talaga ngayon ha. O eto, isang baso ng malamig na tubig. Para may masmasan ka sa mga banat mo. Alam mo, Hana, gaano man kaganda ang kaharian namin, mas gusto ko dito. Dahil narito ka. Lisa, pansinin mo naman itong ginawa kong tulao. Galing pa to sa kaibuturan ng puso ko. Naku ate, pumubuli siyang pakinggan. Uy, huwag mo naman sirahan yung diskarte ko. Pinaghirapan ko kaya yan. Tingnan na lang natin kung kaya mong palambutin ang tigas ng ate ko. Ay, nako Daniel. Mas mabuti pa gumawa ka na lang ng pataba para sa lupa. Para naman may silbi ka rito. Sige. Hana, tulungan mo naman ako. Bakit ba napakahirap palambutin ng ate mo? Kasi Daniel, hindi sapat ang pagpapakyut lang sa babaeng sanay sa hirap. Kailangan mo ng totoong diskarte. Mag-isip ka pa ng ibang paraan, iho. Malay ba? Mapalambot mo rin ang puso ng apo ko. E magkalayo man ng mga pinanggalingan ninyo, eh. Pinaglalapit naman kayo ng pagpapahay. Sige po, Lolo. Susubukan ko. Dahil sa pag-ibig, Lo, walang layo, walang pagitan, at walang mundo na hindi kayang paglapitin ang pusong tapat. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang ugnayan naming lahat. Unti-unti nang nagiging bahagi ng buhay ko si Michael. At ramdam kong totoo ang panlilito niya. Nakikita ko ang sinseridad niya sa bawat pagtulong kay Lolo at sa bawat pagprotekta niya sa akin. Masaya sa pakiramdam na ang isang tagapangalagang katulad ko ay nakatagpo rin ng sarili niya tagapagtanggol. Ana, tignan mo langit, oh. Payapa. Dahil ang nararamdaman ko para sa'yo. At magtatanim ako ng mga rosas para sa'yo. Michael, baka pati yung roses na yan, ginto rin. Mahihirapan akong diligan yan, ha? 10 minutes. Hindi yan, ha? Tunay ng mga rosas yan. Yung tumutubo sa lupa at sumana. Dahil ang ulang dinala mo rito, idadaling din sa amin. Pero, ano kung kailangan kong iwan ang mundong to? Hindi ko yata kakayanin mapalayo kina Lolo. Hindi kita pipilitin na mamili, Hana. Gagawa tayo ng paraan para magtagpo ang dalawang mundo. Huwag ka mag-alala, Hana. Gagawa ko ng isang matibay na tulay na hindi basta-basta masisira ni Numan. Basta siguraduhin mo lang na matatag yung tuloy na yan, Daniel, ha? Baka mamaya mahuli pa yung kapatid ko. Basta para sa Lorisa, pangako. Gagawa ko ng pinakamatibay na tulay sa buong mundo. Mayabang mo talaga, Daniel. Pero sige na nga, paniniwalaan ka na namin. Mahalaga tayo. Ay maganda tayo. Dahil ang dilim ay laging sumusunod sa liwanag. At magkakasama tayo, walang bitin ang makakagabi sa amin, Lo. Napuno ng pangako at pag-asa ang gabi ngayon. Sa kabila ng mga
tawanan, alam namin may mas malaki pa kaming tungkulin dapat gampanan. Pero sa sandaling yun, sapat na sa akin ang malamig na ihip ng hangin at ang init ng presensya ni Michael sa tabi. Samantala, malapit na namin anihin ang mga pananim at pagsapit ng umaga, nagdaan naman sa Anak, tingnan mo itong hangin doon sa paligid natin. Pinagsulot ang sweldo ko sa iyo sa Marami tayong item. pagkain. Ha? Ano yung ito, Michael? Bawal yan, hindi ito. Ang ibig ko sabihin, para sa akin, hindi talaga sila nandito dahil hirapan natin silang itanin. Pero kung dito yan, dapat binila na natin yan sa sanglaan. Hindi ba? Bakit pa natin isasain, di ba? Michael, sumuko ka na siguro. Sumasakit talaga yung ulo ko pa yan eh. Pero kung ako asarin, kung ayaw mong itarap ko tong karit sa paa mo. Hoy, Daniel, tignan mo na kayong kakatawa dyan. Tumulong ka na lang dito sa pagbibigkis. Opo, Lisa. Basta pagkatapos nito, may natatangin na hindi ako mula sa iyo ah. Pinanermo niya na sa kataga, tulugan sa Ate, tulog kami na sa pagluto yan. Ano sobrang hindi na bang sinasabi ko? Paano ko naman dito sa ito? Sinabi mo dito, hindi naman talaga yung tulog. Oo na, sige na. Panalo ka na. Naaaliw ako sa kanila. Pero minsan, nahihilita rin ako kapag wala silang tigil sa pang-aasam sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit parang wala ako sa tulog nito ng nakaraang araw. At halos lahat ng Thank ni you. Michael, sinasagot ko